At mga minamahal, sa oras mong ito, tayo po mga minamahal ay nasa pinakamahalagang bahagi na po ng ating banal na gawain. Ito po ang pag-aaral ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Hinihiling ko po mga minamahal na tayo pong lahat ay panandali ang tumayo at magbigay galang tayo sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na ito po idadalhin sa atin ng ating beloved preacher, ating beloved Kuya Joey Mancera. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved brother Jerby Domingo. Amen. Praise the Lord. Let us all pray. Dearest Heavenly Father, in the mighty name of our dearest Jesus Christ, our great God and Savior, through the first prayer of our dearly beloved and honorable pastor, evangelist, Wildy Almeida, your end-time prophet, we thank you so much for every part of our service today, that you have been blessed and anointed. And most of all, for moving in our midst, for blessing us with your sweet Holy Spirit. Once again, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please anoint your message of salvation. Anoint thy humble servant, O Lord, for I cannot do anything by myself. Touch the hearts of our beloved brethren and visitors, open their understanding to the truth. Bless them, O Lord. Help me bring forth your message with love and power. Anoint thy word, O Lord, and bind the power of darkness, demons of unbelief and doubts. Cast out in the mighty name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, evangelist Wildy Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor Lina C. Almeida. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family, a pleasant morning po sa inyong lahat. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. We love you so much. Amen. To our beloved co-preachers, beloved church worker in the vineyard of the Lord, beloved choir instrumentalists, especially our beloved brethren, and our beloved visitors, welcome to the royal family of God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Isang mabuting bagay po ang manatili tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Ngunit, merong nakakatakot na bagay. The fearful thing is yung ikaw ay malaglag sa kamay ng Diyos na buhay. From the book of Hebrews, chapter 10, verse 31, atin pong basahin. Amen. From the book of Hebrews, chapter 10, verse 31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Amen. Dito po sa wikang Tagalog, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Masakit man pakinggan, ngunit totoo po yun. Pag nalaglag ka sa kamay ng Diyos na buhay, langit ka na nga eh. Pag nalaglag ka, impyerno. Ang uod ay hindi namamatay. Ang apoy ay hindi napupugnaw. This is eternal damnation. Samantalang nakasiguro ka na sa eternal life, mga minamahal ko, pag nagmintis ka, kahabag-habag ka. Katulad ng ating inawit, mas mabuti pang hindi ka na ipinanganak. Lahat magsabing, praise the Lord. Ganito po kahalaga ang kaligtasan, mga minamahal ko. Laging ipinapangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, salvation is the greatest matter of importance. Kung pinapahalagan mo ang sarili mo, ang katawan mo, pinapahalagan mo yung mga tinatangkilik mo,
mga minamahal ko, mas dapat mong pahalagahan yung kaligtasan ng iyong kaluluwa. Dahil ito po yung final. The beginning and the end. Sabi nga ng ating dakilang Diyos na buhay, doon po magtatapos ang ating tunay na buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung mag-iisip ka pa sa mundong ito, mga minamahal ko, upang tumingin carnally sa mga bagay na narito, this is just temporal, mga minamahal ko. Hindi ka pwedeng magmalaki na ako'y mananatili dito sa mundong ito. We are just temporary. Pag sinabing temporary, natural po, hindi ka permanente. Ibig sabihin, in this world, we must realize we are just strangers. Naglalakbay lamang po tayo. Ipinahintulot ng Diyos, nalikhain tayo at manatili ka rito, titingnan niya kung siya ay pupurihin mo at pasasalamatan, mga minamahal ko. But the God of this world has blinded. Binulag niya ang maraming tao. Ginamit niya ang relihiyon. Ngunit nagkamali siya na merong Diyos talagang totoong makapangyarihan kaysa kanya. Hindi siya pwedeng magmalaki dahil siya at ang kanyang mga demonyo, si Satanas mismo ay nakalaan na doon sa walang hanggang kapahamakan. Steady na po sila ron. Mga minamahal ko, hindi na magbabago yon. Kaya ang layunin na lang, ikaw at ako, kakalabitin niya. Halika na. Masarap ang buhay sa mundo. Magpakasaya ka, gumawa ka ng kahalayan. Pagkatapos nun, walang hanggang kaparusahan naman ang ibibigay sa iyo. Ngunit, anong kahalaga ang kaligtasan? Ang Diyos na napakabait, na lumikha sa atin, mga minamahal, nakita niya ang kaganapan simula pa sa lumang tipan hanggang kasalukuyan, ang mundo natin. Sabihin na po natin nakasalig na sa kasamaan. Kadiliman ang nagaganap, ngunit merong liwanag mula sa langit, bumaba dahil sa kanyang pag-ibig, mga minamahal ko. Tayo po ay binigyan ng pagkakataon, ang kanyang buhay ay ibinigay niya nung siya'y nagkatawang tao upang tayo'y maligtas sa tiyak na kapahamakan at magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ito lagi ang nire-remind ng ating dearly beloved pastor. Kumusta na ang mga kapatiran? Ayaw niya na may nanlulupaypay, mga minamahal ka. Ayaw niya may nanlalamig. Ayaw niya na may nagbabackslide. Ayaw niya na may nagkakabahagi. Ang nais po at panalangin ng propeta ng Diyos, tayo'y magkaisa. In unity there is strength, mga minamahal ko. Sa Kanya lamang tayo titingin. Just look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Saan ka natatakot ngayon, kapatid? Sa nagaganap? Marami pang darating, hindi lang COVID-19. May mga kasunod pa yan. Hindi na magbabago yan, mga minamahal, dahil yan ang layunin ni Satanas, to kill and to destroy. Upang ikaw ay matakot. Mga minamahal ko, matakot ka sa kamatayan, matakot ka kay Satanas. Huwag nating katakutan, maging matapang tayo. Fear no evil, mga minamahal ko. Ang dapat nating katakutan, ang Diyos na lumikha sa atin. Ang Diyos na tumubos sa atin. Ang Diyos na naglagay sa bawat isa sa atin, anumang tungkulin, ang iniatan sa atin ng ating mahal na Panginoon, gagampanan natin yan hanggang sa ating huling hininga. Ang hanggang sa ating huling buhay kung pagbigyan pa tayo ng buhay na ito. Ngunit, may pakinabang. Yun ang tunay na buhay Ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya mag-ingat po sa huling panahon. Mga minal, maraming ginagawang protocol ang kaaway. Linlangin tayo, malaman mo na lang, nawala na yung pananampalataya mo. Kailangan ko pala ng injection. Kailangan ko pala ng fake ID na bakuna. Mga minamahal, parehong mali. Ang pinakamaganda, sa Diyos tayo sumampalataya. Magmimili ka ngayon, alin ba gusto mo? Batas ng tao, dito lang yan sa mundo. Ngunit ang batas ng Diyos ay pinakamahalaga. The law
of the Lord is perfect, converting the soul. Mas magandang masunod ang kalooban ng Diyos kaysa ang kalooban ng tao. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sa kalooban ng Diyos, wala kang pagsisisihan. You have nothing to lose but everything to gain. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya mag-ingat po sa huling panahon. Lilinlangin ka ng dyablo, hindi mo alam, wala ka na sa tunay na paglilingkod. Mga minamahal ko. Atin pong basahin. 1 Timothy chapter 4, verse 1. Amen. From the book of 1 Timothy chapter 4, verse 1. Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Amen. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1, praise the Lord. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. This is a warning, mga minamahal ko. Alam niyo po ba, pag sa kalsada may mga warning sign? Sabi niyang no entry, pumasok ka. Mga minamahal ko. Pag sinabing nakalagay doon, may bangin, delikado, nagpatuloy ka. Mga minamahal ko. Ganon din ngayon, mga minamahal ko, kung merong tunay na ebanghelyo na ipinapangaral, ito na nga sa Jesus Miracle Crusade with signs and wonders. Mga minamahal ko, nakita natin sa ating mga mata nung tayo sumampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay, nagpapatotoo tayo bandang huli, mga minamahal ko. Ang sabi po, ngunit hayag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at mga aral na mga demonyo. Mga minamahal, may mga ilan, mismong ginagamit nga sa pulpito. Ngayon, nagsarili na, independyente. Mga minamahal ko. Merong ilan talagang wala. Ganun lang. May mga choir member, ilan lang naman po ito. Mas marami ang matatag dito sa banal na gawain na ito. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil nga nakinig sila sa mga espiritu, masamang espiritong mapanghikayat, ito'y aral ng demonyo. Huwag na kayong maniwala dyan sa Jesus Miracle Crusade. Banggitin ng mga ibang relihiyon. Kulto raw. Mga minamahal ko, ang sabi ko nga kulto ba ang pagalingin ng aming karamdaman? Baguhin ang aming buhay, magkaroon ng kapayapaan, makasiguro sa buhay na wala hanggan, at sa mga huling panahon, protektado kami sa anumang nagaganap na masama. Ang dumarating sa amin ay pawang kabutihan ng Diyos. Kaya umiiyak kami, hindi iyak ng kalungkutan, iyak ng kagalakan. Bakit mo kami pinili? Salamat, O Diyos. Narito kami, nagpupuri, nagpapasalamat. Ay, saan ka makakita ng mga nag-o-overnight na gawain? Mga minamahal ko, sa ibang kongregasyon overnight daw, 3 oras pa lang, nakahanda na yung mga banig nila. Mga minamahal ko, tulog na, pati yung pastor. Dito hindi po, mga minamahal ko. Pag sinabing overnight, gising lahat. Nagmasaming praise the Lord. Pumalakpak muna lahat ng gising. Gising nga talaga. Pati sa langit, nagpapalakpakan ng mga anghel, mga minamahal ko. Kaya dito, sabi nga, wala nang panahon upang tumalikod. Pag sinabing purong ebanghelyo, walang pagkakaiba sa ginto. Lantay yan. Ba't ka pahanap ng peke? Huwag kang tumalikod, kapatid. Ang sabi nga ng awitin, huwag kang bibigay, huwag kang aayaw, huwag kang magsawa, dahil malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tandaan niyo po yan, nung tayo'y nabautismuhan, lalaya sa masamang espiritu, patatawarin ka ng ating dakilang Diyos, ikaw ay magiging banal. Ngunit, yung unang pag-ibig mo sa ating mahal na Panginoon ay nawala. Tumalikod ka, nag-backslide ka, ang daming papasok. Sasabihin ng mga demonyo, bakanting-bakante, mga minamahal. At mas magiging
malala ka pa doon sa dati mo. Yan ay nakakatakot na bagay dahil isa ka pa sa gagamitin upang ang ebanghelyo ay ipahiya. Taga Jesus Miracle Crusade ako dati, nung nag-backslide ka, mga minamahal, pero nandun po ang nakita ng mga tao. Taga Jesus Miracle Crusade, ba't anong nangyari sa kanya? Nag-backslide, ang hirap ipaliwanag doon sa mga taong hindi naniniwala sa ebanghelyo. From the book of Matthew chapter 12 verse 45, atin pong basahin. Amen. From the book of Matthew chapter 12 verse 45 it says, Then goeth he and taken with himself 7 other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto his wicked generation. Amen. Dito po sa Mateo Kabanata 12 at ang verse po ay 45. Kung magkagayoy, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa sa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitaan doon. At nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong iyon kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Amen. Amen. Praise the Lord. Kung dati-rate ako'y na kay Kristo, bandang huli, pag tumalikod ka, gumawa ka na ng kahalayan, hindi mo na nasunod ang kalooban ng Diyos, yun ang tawag ng Antikristo na. Ang sabi po, kung magkagayoy, yung isang masamang espiritong naalis sa iyong katawan, mga minamahal ko, nilinis ang iyong kaluluwa, ang sabi po, kung magkagayoy, yumayaon siya, at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa sa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon at nagiging lalo pang masama ang huling kalalagyan niya ng taong yaon kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito, mga minamahal ko. This is reality. Ang salita ng Diyos ay totoo. Magaganap at magaganap yan. Kaya wala tayong maidadahilan. Mas maganda, obedience is better than sacrifice. Sa mga sundalo, mga minamahal ko, obey first, no more complain. Mga minamahal ko. Sa mga empleyado, pag sinabi ng boss, yan ang masusunod. Ganun ang dapat gawin natin dahil mas sundin natin ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Bakit? Pag nasunod mo yon, ikaw ngayon, anak ng Diyos, prinsipe at prinsesa ng kaharian ng langit. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Naalala ko po, magbigay po ako na halimbawa para magbigay warning. Baguhan po ako noon talagang tumatayo ako sa mga buses. Ba't ako mahihiya? Mga minamahal ko, di magpatotoo ko at ihayag na mayroong impyerno talaga. Isang babae po ang tumanggap ng leaflets at bumaba. Sinundan niya ako. Sabi niya, pwede bang ipag-pray niyo ako? Sabi ko, wag dito sa kalye. Kasi baka mamaya, mapagkamalan, holdapper ako, nakataas ang kamay mo. Baka hulihin ako ng pulis. Gusto mo doon sa Jollibee, mag-usap tayo. Umiiyak siya. Dito na lang po. O sige, dito lang. Simplihan mo lang. Kasi baka pag umiyak ka, sabihin, pinaiiyak kita. Mga minal, inamin niya. Isa po siyang backslider. Warning po ito sa lahat na ginagamit sa pulpito. Nasubukan niyang maging children's choir, maging youth choir, singles choir, finest choir. Pagdating doon po sa pagiging finest, bumulusok siya pababa. Bagsak ang spiritual niya. Kaya nakakatakot ang malaglag sa kamay ng Diyos na buhay. Kung ano itsura niya, maigsi ang buhok, maigsi ang damit, may kolorete, talaga pong makikita mong ano kasi ang nangyari sa babaeng ito. Inamin niya po, isa po ako ngayon na talagang galit sa mundo, galit sa tao, galit sa mga kalalakihan. Dahil nung ako'y nag-backslide, nakiayon na ako sa mundong ito. Ulitin ko po, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind,
to prove what is good, holy, and acceptable unto God. Kinalulungkot ko po, kaarawan ko noon, uminom ako ng alak, yung kinamumuhian kong lalaki, siya po ang humalay sa akin. Ano ngayon ang problema mo? Ngayong gabi po, nakahanda na po yung tali, magpapatiwakal po ako. Bakit? Ang dami po mga demonyo tumatalon sa akin tuwing gabi at sabi magpakamatay na ako upang matapos na ang lahat. Ngunit, salamat po sa salita ng Diyos at patutuo nyo. Naalala ko ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito ako nagsimula. Salamat at naunawaan ko ngayon, dapat dito rin ako magtapos, hindi doon sa impyerno. Salamat sa Diyos. Magkita tayo sa gawain. Yumuko ka na lang at manalangin tayo. From that prayer, totoo ang panalangin ng propeta ng Diyos. Pagdating ng Sunday, may na-receive po akong letter mula sa kanyang mother. Nagpapasalamat. Sabi ko, huwag kayong magpasalamat sa akin sa pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa ating minamahal at ginagalang na pastor. Nakapanumbalik po ang kanyang mahal na anak. At sinabi po nung ina, totoo po ang sinabi niya. Nakita ko po ang taling gagamitin niya upang magpatiwakal. Gaano kabuti ang Diyos? Na tayong lahat ay covered ng prayer ng ating dearly beloved pastor. Kaya lang sayang yung panahon na nagliwaliw siya, mga minamahal ko. Puro kasakiman, kahalayan ang kanyang ginawa. Ngunit, salamat sa Diyos, hindi nahuli ang lahat. Siya ngayon ay buhay na patotoo at nagwa-warning, huwag niyo akong gayahin. Dahil ako ay totoong lumihis sa kagustuhan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga, simple na lang ang pinagagawa ng ating mahal na Panginoon. Hindi naman mahirap eh. Yung lumakad tayo ayon sa kanyang banal na espiritu. Mahirap po ba yun? Kesa ka, lumakad ka sa masamang espiritu, mapapahamak ka. Ang bagsak mo, COVID-19, totoo po, iuwi kang abo. Yan ang katotohanan. Ngunit dito, walang masamang bagay na magtatagumpay sa iyo dahil sumasayo ang banal na espiritu. Kaya ito ang isa puso natin from the book of Galatians na dapat nating gawin. Galatians chapter 5, verse 16. Atin pong basahin. From the book of Galatians chapter 5, verse 16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Amen. Dito po sa Galatia, Kabanata 5, ang talata po ay 16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po ang bagay na dapat nating isapuso at isagawa. Hear and obey, mga minamahal ko. Kinakailangan ikaw at ako, we must be Christian in action. Hindi sa salita, bagkos sa gawa. Lalakad tayo ayon sa Espiritu. Magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo gagawin ang pita ng laman. Amen? Sinasabi po ng banal na kasulatan, dapat nasa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Sa isang bunga, nakapaloob po dyan kung ano po yung nariyan na dapat nating sumasa atin. Kumpleto dapat, siyang po yun. Ang sabi po, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhot, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Lahat magsabing praise the Lord. Pag nagawa mo ito at nasa iyo, mga minamahal ko, yung bunga ng banal na Espiritu, lumakad ka ayon sa Espiritu. Ang sabi ng banal na kasulatan, there is now therefore no condemnation who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit in Christ Jesus
had made me free from the law of sin and death. Lahat magsabing, praise the Lord. Hayag po ang pita ng laman. At hayag ang mga gawa naman ng pita ng laman. Galacia, Kabanatan 5, talatang 19 hanggang 21. Ang sabi po, mga minamahal ko, hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga kapanaghalian, mga paglalasing, mga kalayawan, mga katulad nito, tungkol sa mga bagay nito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. I-take note niyo po yan, mga minamahal, dahil baka masumpungan na lang natin, bakit ako nasa impyerno? Nasa huli ang pagsisisi, wala sa una. Kaya ngayon pa lang, set your mind on things on high. Lagi tayong makipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ask yourself, examine yourself. Mga minamahal ko, ako ba ito mahal na Panginoon? Karapat dapat pa akong dagitin pagdating ng iyong pagbabalik? Maging banal? Banal ang tumawag sa atin. Ang aming ipinapangaral ay banal na salita. Ang Diyos na nagbigay ng kaligtasan sa atin ay banal. At ating patutunguhan ay banal na lugar, ang langit, ang mansyon na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating huling talata, mga minamahal ko, hindi na tayo huhusgahan sa ating mga kasalanan. Tayo po ay nakahanda na sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Wala nang paghatol dahil tayo po ay totoong sumunod sa kalooban ng Diyos. From the book of Romans, sa ating huling talata, chapter 8, verse 1 and 2. Amen. From the book of Romans, chapter 8, verse 1 and 2. This is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Amen. Dito po sa aklat po ng Roma, Kapitulo 8, ang versikulo po ay 1 hanggang 2. Gayon nga ay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Sabagat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus, pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, idugtong nyo dyan ha, dahil kulang po eh. Unawain niyo po mabuti. Sabi, ngayon ngay wala na anumang hatol sa mga nakay Kristo na hindi lumalakad ayon sa laman, bagkos datapat lumalakad ayon sa Espiritu. Yun po yung kulang. Idugtong nyo po, dahil kailangan yan eh. Kasi pag sinabi ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus, yun ang paniniwala ng iba, once saved, saved forever. Mga minamahal. Ngunit tayo po hindi kumpleto, ipinaunawa sa atin ng ating mahal na Panginoon na tayo po ang final na ipagkakaloob sa atin ng ating dakilang Diyos, wala nang anumang paghatol sa mga nakay Kristo Jesus na hindi lumalakad ayon sa laman, datapat lumalakad ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. So malinaw po. Sabi nga po ng banal na kasulatan, for the wages of sin is death. Yan ang kalalagyan natin sa relihiyon. Ngunit nandito na tayo sa tunay na gawain. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa ating unang talata, maiksing talata naman po ito eh.
pwede bang isa puso natin? Kung kinakailan, ikintal nyo sa inyong puso. Huwag niyong kalilimutan, mga minamahal ko, upang huwag nang magkasala muli. Upang ma-maintain natin ang kabanalan habang nag-aantay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Ngunit kung narito ka, hawak-hawak ka na mapagpalang kamay ng ating dakilang Diyos, ito'y grabing pagpapala. This is the best thing that ever happened to you. Ngunit kung malaglag ka sa kamay ng Diyos na buhay, this is the worst thing that ever happened to you. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y umawit, mga minamahal ko, magpuri sa ating dakilang Diyos habang inaanyayan po natin maging ating live webcast viewers, ating mga bisita na narito, mga minamahal ko, upang tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. I shall never let go your hand. Unawain po natin ang awiting ito, mga minamahal. Gawin natin isang panalangin, mga minamahal, pangako sa ating dakilang Diyos. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah. Let go your hands. I shall never let go your hands. For you have done so much for me. Oh Lord, I shall never let go your hand. Hallelujah. For you reach down your hand for me. For you reach down your hand for me. You've done so much for me. Oh Lord, I shall never Let go your hand. Hallelujah, hallelujah. When I was lost, you rescued me. When I was bound, you set me free. And you told me that you would understand. I shall never let go your hand. I shall never let go your hand. I shall never let go your hand. You have done so much for me. Oh Lord, I shall never let go your hand. Hallelujah, hallelujah. For you reach out your hand
Oh Lord, I shall never let go your hand. Mga minamahal, bagong tayo magpatuloy, isang puso natin ang awiting ito. Pag tayo'y malaglag pa sa kamay ng Diyos na buhay, maiksing panahon na lang po ang ating paglilingkod. Napakalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung maiwan ka sa pagdagit ng mga banal. Isang nakakatakot na panahon. Magpatuloy tayo, magpuri, magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! 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 For when I was lost, you rescued me. When I was bound, you set me free. And you told me that you will understand. I shall not let go your hand. Hallelujah! Hallelujah! For when I was lost, you rescued me. When I was bound, you set me free. And you told me that you would understand. I shall never let go your hand. Hallelujah! Hallelujah! I shall never let go your hand. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung malakas na palakpak, yung taos pusong pagpapasalamat na sumisigaw. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Amen and amen. Praise the Lord. Sa lahat ng ating minamahal na mga bisita at nakatunghay sa magitan ng live webcast, pinagpala po kayo sa lahat ng pinagpala. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan upang makasiguro sa buhay na wala hanggan. Una po ay ang pananampalataya, faith. Kailangan mo sumampalataya sa nag-iisang Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan sa magitan ng kanyang banal na dugo. Nabuhay na maguli, umakyat sa kanyang trono ng biyaya at dumating ang pangako niya sa atin. Ibubuhos ko ang aking banal na espiritu at kayong lahat ay makakadama ng aking dakilang pag-ibig. Wala nang iba kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pangalawa ay ang pagsisisi sa kasalanan, repentance. Kailangan talikuran mo ang lahat ng makasalanang buhay. Ang kasalanang pinagsisihan ay huwag nang babalikan. Pag nakita ng Diyos na ikaw ay tapat, tutulungan ka niya at hindi ka niya pababayaan. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Baptism in water in Jesus' name. Ang pang-apat, yung baptism of the Holy Ghost. Bautismo ng banal na Espiritu. Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa
sa pangalan ni Hesus Kristo sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Napakabait ng Diyos. Gaano man kalaki ang iyong kasalanan, once na ikaw ay nailubog sa tubig through immersion, baptism in water, sa kanyang pangalan, lahat ng iyong kasalanan ay pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ikaw ay banal, sa patuloy mong paglilingkod, ang banal na Espiritu, siya mismo ang magbabautismo. Pag sumayo ang banal na Espiritu, anumang masamang kaganapan sa mundo natin, itaas mo ang iyong noo. Alalahanin mo ang mabubuting bagay na ginagawa sa iyo ng Diyos. Mga dakilang himala. At isipin mo, huwag kang malungkot dahil ito na ang katubusan natin. Ang buhay na wala hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Itaas niyo po ang inyong mga kamay, tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang Diyos, sariling tagapagligtas at hari ng inyong buhay. Sabihin niyo po ang ganito, pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Hallelujah. Inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Lubos mo akong patawarin at isulat mo ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay. Taos-pusong tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. Ako'y nangangako na maglilingkod sa iyo ng buong katapatan mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Turuan mo po ako na magpakumbaba upang ang lahat ng iyong kautusan ay siyang masunod ko at iligtas mo rin po maging ang aking mga mahal sa buhay sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Manatili pong nakataas ang iyong mga kamay at kami naman po ang manalangin sa inyo. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, your end-time prophet, narito po kami, pinakamamahal na Panginoon Hesus, nagpapasalamat o Diyos sa patuloy na pagliligtas mo ng marami pang kaluluwa. Narito po ang tumanggap sa iyo at dalangin po namin, dakilang Ama, linisin mo sila, baguhin mo sila, patawarin mo po sila at isulat ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Naway ito ang simula ng tapat nilang paglilingkod mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. At iligtas mo po ang kanilang mga mahal sa buhay sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kaya sa lahat po ng mga baguhang mga kapatid, magpatuloy po kayo. Magpabautismo po kayo kung saan man lugar po kayo. May mga outreaches, may mga beloved church worker in the vineyard of the Lord. I-assist nila po kayo maging sa lugar na ito. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, patuloy po tayo, prayer for the sick. Hallelujah. Sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Sa ating minamahal na mga kapatiran, maging sa buong mundo, mga minamahal, we're on the last days. Nasa end time na tayo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, manalangin ng walang patid sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya, lagi tayong humingi ng tawad sa ating dakilang Diyos, sa ating mga pagkukulang. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Hallelujah. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, your end-time prophet, kami po ay nagpapakumbaba. Humingi ng kapatawaran sa amin nagawang pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Tulungan mo po kaming masunod ang iyong banal na kalooban. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen and amen. At anumang mga pangangailangan ng aming minamahal na mga kapatiran, maging sa mga baguhan,
Ano mang mga sakit, karamdaman, mayroon sila, ipagkaloob mo po ang kagalingan, kalutasan ng mga problema, palayain mo po sila sa kanilang mga bisyo at sa lahat ng kanilang mga kahinaan. Amen. Praise the Lord. At dalangin po din po namin lahat ng kapatiran sa buong mundo, maging ang aming mga unsaved loved ones. Dalangin po namin at marami pang taong maligtas at lubos mong pagpalain, dakilang Ama, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating mga kamay, kanang kamay sa ulo at ang kaliwa sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung ito'y problema, itaas na lang po ang dalawang kamay at isipin ang ating minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida ang naglay hands po sa atin, mga minamahal ko. At tayo po sama-samang palayasin ang lahat ng masamang espiritu, mismong si Satanas, ang lahat ng kanyang demonyo at ang lahat ng kanyang mga gawa. Mga minamahal ko, hallelujah. Sama-sama po nating palayasin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming sinasaway lahat ng masasamang espiritu ng karamdaman, problema, kahinaan, kahirapan, bisyo, problemang marital, demonyo ng cancer, leukemia, asthma, TB, diabetes, AIDS, ketong, pagkabulag, hepatitis, goiter, COVID-19, hallelujah, pagkabakla, pagkatomboy, pag-inom ng alak, drug addiction, pagsamba sa Diyos-Diyosan, materialismo, pagmamataas, sa pangalan ni Jesus, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bilang pagpapasalamat, mga minamahal ko, tayo pong lahat ay lulukso. At the top of our voice, sisigaw ng hallelujah, praise the Lord, pagtatagumpay na ang lahat nating dalangin ay sumasa atin na sa pangalan ni Jesus. Sama-sama po tayo, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po. We love you in the Lord. Our dearest Jesus loves you more and more. Kaya maraming salamat po at minsan pang nadako po kami rito. Galing po kami sa main church, tuloy-tuloy na po rito. Non-stop talaga ang spiritual na tungkulin. Ngunit pinasasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Physically, may ang katawan, ngunit mas malakas ang aming banal na ang espiritu. Kaya patuloy, narito kami nakikiisa sa overnight prayer na matagumpay. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. At mga minamahal, ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating mga announcement. Beloved Brother Jose, amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puno pa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating beloved preacher. Sa salita ng Diyos na ating pong napakinggan mga minamahal na pag-aralan sa umagang ito. Praise the Lord. At bago po tayo dumako sa ating mga announcement mga minamahal, tayo po muna ikukuha natin pong special offering. Yung ating pong special offering, ating pong inilalaan mga minamahal para sa ating patuloy na pagpapatayo natin pong bahay-sambahan, mga minamahal ko. Ating pong yung iniipon, mga minamahal, para sa panggastos, mga minamahal ko, na ating pong pagpapatayo natin pong bahay-sambahan. At narito po, ating pong beloved elder, ating beloved SPO for Pedrito Radres, para po sa ating pananalangin ng ating special love offering. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved preacher. Jose Revilla, taas po natin ang ating mga pagkakaloob. Amang banal na nasa langit,
Katas-taas ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hari na makahari, Panginoon ng Panginoon. Ang pinagbubukalan ng lahat ng biyaya at pagpapala, pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin na sa oras na ito, patuloy kami makapagbibigay sa aming pinagagawang bahay-sambahan. Hallelujah! Basbasan mo po ang bawat bukas palad na kamay na walang sawang nagkakaloob, sumusuporta sa inyong banal na gawain. The more you give, the more you receive, the more you will be blessed. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Pasaganain mo po ang lahat ng iyong mga anak. Hallelujah! Na patuloy at patuloy na walang sawa nagbibigay at ibalik mo ng higit pa sa inaasahan nila upang patuloy silang pagpalain ng pagpalain. Sa pangunang panlangin na ay minamahal ginagaran na Pastor Bautista Almeida. In the mighty name of dear Jesus. Amen! Hallelujah! Ay tandaan pagmamahal sa Diyos sa kapwa, salita niyang banal, yaman nating sundin, ipagpatuloy natin, magbigay upang pagpalain. Tayo'y magbigay at upang pagpalain, ating sundin ang nagutos sa'tin. Ikaw po at handog ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sa pagbibigay, kaluluwa'y maliligtas. Kaya tayo'y magpatuloy magbigay. Ang bawat libo, milyon mong ialay, mundong makasalanay may aakay. Tayo'y magbigay at upang pagpalain, ating sundin ang nagutos sa'tin. Ikaw po at handog ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Amen. Praise the Lord. God bless po sa iyong pagkalaw para sa gawain natin pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po tayo sa ating mga announcement, at aking po munang binabati ng happy birthday po ating pong beloved sister, belated happy birthday po ating beloved sister Catherine Dongka. Siya po mami na mahal ay nagdaos ng kanyang kaarawan noong November 25. At happy birthday po sa ating beloved brother Bibi Ramon Pedro Velasco. Siya po mami na mahal ko ay nagdaraos ng kanyang kaarawan ngayon, mami na mahal. Happy birthday po at dalayan po namin na patuloy kayong pagbigyan ng kalakasan, kalusugan na ating pinakamamahal na Pinoon at marami pang kaarawan ang dumating sa inyong buhay. Sa ating beloved Sister Catherine Dongka at ating beloved baby Ramon Pedro Velasco. Ang pagbati po ay nagmumula sa ating minamahal ginagalang na Evangelista Willistrad Almeida, sa lahat po ng mga gawa, ang lahat po ng kapatiran dito po sa Pampanga. Praise the Lord. At sa ating pong mga announcement, mga minamahal, patuloy po ang ating banal na gawain sa dakong ito. At araw po ng linggo, bukas po mga minamahal ko, Holy Supper po natin mga minamahal. Dito po tayong lahat, mga minamahal ko, lahat po ng outreaches ng Pampanga. Dito po tayo sama-sama na manambahan sa ating pong pinakamamahal na Pinoon. At tayo po ay mag-umpisa ng alas 9 po ng umaga. At ito po ay matatapos po, mga minamahal ko, ng alas 4 po ng hapon dahil Holy Supper nga po natin, mga minamahal. Po rin po ating pinakamamahal na Pinoon. At ating pong midweek service
tayo po nagdadaos sa ating midweek service araw po ng Miyerkules sa ganap na alas 2 po ng hapon at ito po natatapos ng alas 6 po ng gabi. Praise the Lord. At ang ating overnight prayer araw po ng Biyernes, katulad po kanina mga minamahal na tayo pinag-umpisa ng alas 9 ng gabi at natatapos po ng ganito pong oras. At after po natin manilang gawain, mayroon po tayong lihan. Sa nais magpalihans, kayo lamang po ay dumako sa unahan para kayo po ay may lihan sa natin pong mga beloved prayer warrior. Praise the Lord. At mayroon po tayong counseling sa lahat po na may mga katanungan, kayo lamang po ay lumapit sa ating preacher's area o kaya po sa ating pong beloved sister information. Praise the Lord. At sa ating additional announcement, mga minamahal, mayroon pong practice ay yung ating pong mga beloved choir, mga minamahal. Yung ating pong beloved youth choir, alauna hanggang alas 2 po ng hapon. Yung ating beloved Pioneer Choir, alas 2 po ng hapon. Kailangan po, mami na mahal, on time po tayo at sapagkat pag after po nating practice, mayroon pa pong prayer, yung ating pong mami na mahal na magagawa, mami na mahal ko, para sa gawain ng bukas, mami na mahal. Praise the Lord. At sa ating pong pag-uwi, mag-ingat po tayo, mami na mahal ko, lalong-lalo na po yung tatawid po sa highway. Mag-ingat po tayo, mabibilis po yung masakyan dyan at medyo madilim po yung lugar. Mag-ingat po tayo. At mayroon po tayong mga beloved na martial na aalalay po sa inyong pagtawid, mami na mahal ko, sa kalsada, mga minamahal. Praise the Lord. Kung wala na pong daragdag ng mga announcement, tayo po ay sama-samang tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pong pananambahan sa buong magdamag na ito. Narito po ang aking kapamanggawa, ating beloved preacher Romeo Jose, para sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay manalangin. Praise the Lord. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Tao sa puso kami nagpupuri, nagpapasalamat o Diyos sa tagumpay na ipong banal mong gawain, ipinagkalo mo sa mong magdamag na ito, sa mga papuring awitin, sa mga buhay na patotoo, sa mga papuring awitin na handog ng aming puminama ng mga awit. Maraming salamat, ang higit sa lahat sa pagkilos sa aming kaligitnaan. Maraming salamat po Diyos. Maging sa lahat ng mga kapatiran po namin na walang sawang nakikibalik at nakikiisa sa ipong banal mong gawain sa mga magitan ng pagbibigay. Maraming salamat po Diyos. Higit sa lahat sa ipong banal mong salita na ayun po napakinggat at narinig sa ipong ginamit mong mahal na mga ngaral sa araw na ito, sa umagang ito. Maraming salamat po Diyos. Mahal na Panginoon, ito po'y tumimo sa aming puso na may pamuhay po namin yung pong banal mong kalooban at ganoon din po sa aming pong pansamantalang pag-iwalay ng aming pong minamahal na mga kapatiran sa kanilang paglalakbay. Ingatan mo sila at gabayan at paratingin mo sila malawalhati sa kanilang pong mga inuuwian at maging sa araw po ng bukas, ibalik mo sila sa lugar na ito upang kaming lahat ay sama-sama sumamba sa iyo. Magpasalamat kami sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin ng aming puminamahal at iginagana ng aming mahal na pastor, ito po ang samot dalangin po namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid. At inulit ko po, mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi, sa ating po kanya-kanyang tahanan. Praise the Lord. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You said your words and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You said your words and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your words and healed my disease.
siya